Habang nasa court gallery at pinapanood ang ikalawang araw ng confirmation of charges hearing sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, hindi na napigilan ng mga kaanak ng mga biktima na maging emosyonal. Muli raw na numbalik sa kanila ang pait na sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. It still hurts. I find it hard to breathe at some time, but I still try to manage and repress my emotions. Same way din nakita yung brother ko wrapped with packaging tape noong 2017. And it reminded me all the pain that we experienced. Ito ay talagang tumagos sa aming mga puso. Ay, hirap. Pigil yung aming, pigil yung aming damdamin. Po siyempre, naalaala ko rin yung anak ko dahil natagpuan din namin siya na bangkay na sila sa may Quezon City. Dalawa sila magkasabay. Umaasa silang tutuloy sa paglilitis ang kaso. Even if makonvict si Duterte balang araw, yung pain nandun pa rin po. Alam namin na hindi na nito mababalik yung kapatid ko, pero we still want to push this to trial. You think the prosecution had done enough? Yes. I think more than enough to show na there are substantial grounds to believe na Mr. Duterte committed the crimes charged. Dami nilang mga ni-reference, no less than the statements himself of the suspect, Mr. Duterte. Siya po yung Exhibit A ng mga ebidensya po. Comparing yung presentation ng prosecution sa defense, makikita mo sobrang systematic, saka yung prosecution, makikita mo na bawat incident, saka bawat fact na ina-allege nila, merong katumbas na ebidensya, Ikumpara mo dun sa may sa defense na parang political conspiracy pa rin yung kanilang pinangahawakan, na parang malaking parte ng kanilang depensa. Git pa ni Attorney Gilbert Andres, hindi base sa chismis ang mga kwento ng mga biktima at handa rin silang iharap ang mga testigo pag umabot sa paglilitis ang kaso. Hindi siya chismis, kasi base din po ito sa mga aplikasyon ng mga victim participants. Kung matuloy ang trial, handa po kami magpresenta ng testigo po para talagang patunayan na ito po yung mga nangyaring dagok sa mga biktima. Ang mga hukom daw mismo ang nagdedesisyon kung kwalipikado ang biktima o testigo. Dadaan daw ito sa proseso. Yung mga victim participants, ang nagdedesisyon yan yung judges mismo. Sinasubmit ng BPRS sa mga judges. Tapos judges yung talagang nagsasabi na ito qualified, ito hindi. Ang depensa naman ang buong araw na magsusumite ng posisyon nila para kontrahin ang mga akusasyon. Ayon sa Lead Defense Counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, nakausap niya ang dating Pangulo matapos ang unang araw ng hearing. We gave him a rundown and a briefing of what was said, and he was happy. What was his reaction? Yes. He was happy. What did he say, Attorney Nick? That he was happy. Just that? Just that? I'm not going to go into exactly what was said between us. There is a certain concept called attorney-client privilege, but I can assure you that he's extremely happy with the way that things are going at the present moment in time. Ito ang unang balita. Marisol Abduraman para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.